Magandang araw mga kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating Kaagapay channel. Ito po ay ang programa natin ng kaagapay sa pamamagitan ng pagbigay ng liwanag sa mga kapatid nating mga Katoliko, no? Para sa mga Katolikong nawalan ng landas, na kasi ngayon maraming mga Katoliko na madali lang makumbinser sa ibang mga sekta, lalo na kung bihira lang tayong makasimba, bihira lang tayong makatawag sa ating Panginoon. So welcome mga kaagapay sa ating channel, no? Ang Kaagapay channel, ang pagbigay liwanag, no, lamdag sa pagtuong Katoliko. So ngayon tatalakayin natin kung sino itong Church Magisterium. Ang Church Magisterium, mga kaagapay, ito ang pinaka-importante natin ngayon malalaman sa mga araw na ito, kasi para ano ba yung Church Magisterium, no? Church Magisterium yung may power and authority to teach, kung sino ang mayroong authority na magtuturo sa simbahan. Okay, so malalaman ito natin ngayon mga kaagapay. So, Church Magisterium. Before tayo mo proceed o pupunta sa Magisterium, uunahin natin yung church. Ang church, mga kapatid, may dalawang two kinds of church, no? Yung una, may tinatawag natin na the non-living church, no? At pangalawa, yung the living church. Sa pag-aaral natin sa elementary, tinuturuan tayo sa mga guro natin, no, sa may dalawang klase sa mga bagay, no, may living things o non-living things. So ang simbahan din, meron din dalawa, no, dalawang klase sa simbahan. May sinasabi nating non-living church o ang second, the living church. So ano bang ibig sabihin ng non-living church? Pag makarinig tayo ng non-living church, ibig sabihin yan ay simbahan na walang buhay, no? Walang kinabuhi, walay kinabuhi kung sa Cebuano. So kung may simbahan nga walang buhay, mayroon din simbahan na pangalawa, yung the living church, ang simbahan nga may buhay. Uy, ibig sabihin ba may simbahan nga buhay? Nakakita na ba kayo ng simbahan na nagsimba ng simbahan din? Or nagsamba ng simbahan? O nakakita na ba kayo ng simbahan na naglalakad? So ito ngayon ang tatalakayin natin, ano ba ang non-living church o ang living church? So kung sabihin natin mga kapatid, yung the non-living church, kung sa Grego nga words, no, sa pinulungan nga Grego, ay ibig sabihin yan kyriaki, hindi karaoke. Kyriaki means the Lord's house of worship. Muna ibig yun ang ibig sabihin, no, things owned by God or building, temple, yun ang ibig sabihin na non-living church, no? Ang kung sa Cebuano pa, balay alampuanan, temple. So mo na ayon ang ibig sabihin na the non-living church, non-living church, no? 2 Crónicas 7 11 hanggang 16 nga nahuman ni Solomon pag tayo ang templo sa Ginoo, no? Natapos ni Solomon ang pagtayo sa templo o palasyo sa Ginoo. So yung pinatayo na simbahan, no, yon ang sinasabi diyan sa 2 Crónicas 7 11 hanggang 16. So ito ngayon mga kaagapay. So hindi natin yan bigyan pa ng iba pang mga meaning. So ito ngayon, dito tayo sa sinasabi nating living church. Ano ba ang ibig sabihin ng living church? Sa Gregong
pinulungan, Greek words, mga kapatid, mga kaagapay, sa Greek tinatawag ito na ecclesia, sa ecclesia. Sa Latin tinatawag din itong ecclesia or Kirche, kung sa German nga pagkasabi, no? Sa French, église. Église na yan ang tawag din sa French. Tapos sa Spanish, tinatawag ito na iglesia. Ano daw ang living church sa Espanyol nga salita? Iglesia. So ano ba ibig sabihin sa iglesia kung sa Bisaya nga Cebuano nga version, pinulungan? So ibig sabihin ay simbahan, kahit sa Tagalog din, no? Kung magsabi tayo na living church means simbahan. Ano ba ibig sabihin ng simbahan, no? Kanang the supernatural organization, no? It is a supernatural organization. Mao ni ang mga tao. Itang tao di ay gitawag nga living church, no? It is a congregation. Open ni siya ang church nga founded by Jesus Christ. Mao ni siya mga kaagapay. Pag magisgot kung sinasabi nating simbahan, ang ulo si Kristo. Tapos ang kaniyang katawan ay tayong mga tao. Ayon sa Efeso 5:23, si Kristo ang ulo, tayo ang simbahan. Kolosas 1:18. Kung sinasabi natin kung muingon ganitag living church, may tatlong klase ang living church. Una, may tinatawag nating church triumphant. Ano bang ibig sabihin ng church triumphant? Yung simbahan, no, yung simbahan na nagmadaogon. Ano ba yun sa Tagalog, yung nagmadaogon? Ibig sabihin yan, simbahan church triumphant, yung mga nasantos na, yung mga mayroon ng award na tinatanggap, no, sa kanilahang ginawa, no, sa pagka mabuti gawain, o lalo na sa kanilang buhay na nahimo silang santos. Church triumphant, yung mga nasantos na. So pangalawa, may sa tatlong klaseng living church. Pangalawa, may tinatawag na church militant. Sino ba yung church militant? So tayong buhay pa dito sa mundo, tayo ang tinatawag na church militant. Church militant, mayroon pa tayong maraming mga problema, no, mga suliranin sa buhay, no, ayon sa Biblia sa San Mateo 6 nga bawat araw ay mayroong suliranin. Bawat araw ay mayroong mga suliran. Kaya kahit pala sabihin natin wala na tayong problema, araw-araw palagi tayong mayroong problema, no? Pagkising natin, problema na naman. So yun ang sinasabi nating church militant. Pangatlo, yung church sufferings or church sufferings nga simbahan nga ibig sabihin nga nandun pa ngayon, no, sa kanang purgatorio, no? Simbahan nga kanang nag-antos, simbahan nga nag-antos. Ito ang ibig sabihin natin na church sufferings, katawhan sa Dios nga nag-antos sa kalayo, sa purgatorio, no? So unang Korinto 3:13 hanggang 15, adunay lugar nga linisanan, no, mo-undergo sila og processing mga kaagapay. Unang Pedro 3:18-19, mayroong bilangguon, no, adunay bilangguan sa espiritu. Adunay bilangguan sa espiritu. Ora gud makasala ka. Kung makahimo tag sobra nga
buhat, no, kay kagawasan na sa tao, free will and intellect to choose between good and bad. So mayroon tayong kagawasan, freedom, paggawa ng mabuti o hindi mabuti. Pero pag magawa tayo ng hindi mabuti, mayroon din tayong kalalagyan. Pwede ka i-quarantine sa prisuhan o kahit saan. Kayon lang ang saka maroon din, no, sa yung church sufferings, yung katawhan, no, simbahan nga nagantos sa kalayo dito sa purgatorio. So yun ang mayroon ayon sa Biblia sa unang Pedro 3, 18 hanggang 19, 18 hanggang 19, na mayroong prisuhan, no, mayroong prisuhan sa espiritu. Katapos maluwas pa pinaagi sa pag sakmit gikan sa kalayo, ayon sa Judas 1:22 hanggang 23. So pinaagi sa kalayo, iproseso siya, yun ang linisanan, no. So meron tayong mga explanation diyan sa purgatorio, no, mayroon tayong explanation yan, ibang topic, at pagbanggit, abang-abangan niyo yung purgatorio, mga kagapay, no. Tapos yung sinasabi nating magisterium, church magisterium ang pinag-usapan natin ngayon. Magisterium from the root word magi, no, magisterium from the root word magi. Pag sinasabi nating magi, Iranian yan nga salita. Ibig sabihin sa magi, wise man, no? Mga wise man. Example sa wise man, yung magi or magi, no, nga salita. Example sa wise man, yung tatlong hari, no, si Melchor, Gaspar at saka si Baltasar. Ayon sa Biblia sa San Mateo 1, isa lang bakit tinatawag silang magi o mga wise nga mga tao, kasi ang bituin lang ang kanilang tinitingnan, alam nila na mayroon isang bata nga matao, no, ano ba yung sa Tagalog yung matao, mayroon isang bata nga matao niya maghari sa buong mundo. So walang iba, si Kristo na yon. So, mga tatlong hari, hindi sila magkasama, iba-iba ang kanilang mga tahanan, pero alam nila na pareho-pareho silang alam na mausa ka bata nga matao at saka maghari sila sa buong mundo. So kaya ang kanilang bawat isa ay naghandog ng kini ang alay, no, sa isang bata. So yun ang example. Another example sa magi, no, magisterium kasi from the root word magi. Another example sa magi yung mga pari. Bakit mga kagapay ang pari example sa magi? Kasi ang pari lang ang pinakamahabang pinag-aralan, no, sa lahat. Kasi ang doktor 10 years, abogado 8 years. Ang pari kasi, lalo na pag mag-aral sila sa canon law, kasi ang simbahan, kahit sinasabi yun sa Article 2 Section 6 nga separation between church and state, kasi iba-iba ang mayroon ding prerogative ang simbahan, mayroon ding mga batas ang simbahan, no, mayroon din tayong sinasatawag na canon law. So kung ang usa ka pari mag-school, mag-study or mag-eskwela sa canon law, so aabot pa yan ng 12 to 14 years tapos niya ang pag-aaral, no? 12 to 14 years. So pare 12 years kung mag-eskwela siya sa canon law, so mas taas pa nga proseso, ilang taon pa bago siya matapos, mga kaagapay. Okay, so magisterium, kung atong indirekta, no, ang suffix niya ay stereo, ang magisterium from the root word magi,
kung idiretso na to magisterium, ibig sabihin yan ay power and authority to teach. So, anong ibig sabihin daw sa magisterium? Power and authority to teach. Ang gahom, power, ang may katungod kung sa Cebuano pa, kinsa ang dunay, sino ang mayroong katungkulan nga magdala, kinsa dunay katungod nga mudala sa simbahan. Okay, simpleng direkta nga pagkasulti katubang mga tao nga 4 years lang nag-eskwela or pila lang katuig mo muda usa duha upat katuig nag-eskwela mo pwede ka na bang mudala sa simbahan, authority nga mutudlo. So ito ang tatalakayin natin ngayon mga kaagapay, kung sino ang mayroong authority sa pagtuturo sa simbahan, no? Kung ang topic natin ngayon ay magisterium, no? Meaning authority, no? Authority means moral power to allow or not to allow, to prohibit or to permit, no? Ang pagtugot o dili pagtugot, no? So ito ang bigyan natin ngayon ng pansin, yung mayroon nga mga tinatawag natin kinds of authority. Una, may tinatawag natin accepted authority. Ano bang ibig sabihin na accepted authority mga kaagapay? Example sa accepted authority, yung sa civil authority, musugot ka o sa dili, yung balaod sa gobyerno, no? Civil authority ay may pahintulot din yan sa ating Panginoon. Ayon sa teksto sa Biblia sa Roma 13, walang pamunuan sa gobyerno nga dili tinugutan sa Dios, no? Kung sabi ng Cebuano nga pagsalita. So civil authority, yun musugot kag sa dili, kanang sinasabi natin example sa authority, ang accepted authority, ang sa civil authority, no? Kaya kung musugot kag sa dili, naagyoy hukman gikas balaod kung kita makahimo og sala. Unang sa Roma 13:17, walay pamalaod sa gobyerno nga dili tinugutan sa Dios. So ang balaod dili angay kahadlukan sa mga tao nga naghimo og batarong o dili sa mga tao nga nakahimo og sayo. Another example sa accepted authority kanang church authority. Kaya ang simbahan po doon ay prerogatives, no? Sa gingon pa nako kaganina, San Mateo 16:19, katungod sa simbahan na ang pagdili o ang pagtugot, kung unsay kuno idili diri sa yuta, idili po dito sa langit. So yun ang tinatawag natin church authority. Ang sa civil authority, sa gobyerno, mayroon din sila, at sa simbahan, church authority, no? Mayroon ding prerogative ang simbahan sa pag-allow or to permit or prohibit or to permit. Okay. Next, another example sa authority, kanang impose authority, no? Ibig sabihin sa impose authority, kanang tinatawag, sabi pa sa Biblia sa 2 Timoteo 2:4, nga obey first before you complain. Sama sa mga sa slogan sa military mga kaagapay, no? Kanang impose authority, obey first before you complain. So 2 Timothy 2 verse 4. Next, mayroon ding tinatawag natin couples authority. Ano bang ibig sabihin ng couples authority? Yun ang sinasabi sa Biblia sa Efeso 5:21 hanggang 25, na kanang couples authority. Sino ang mayroong katungod or may authority sa bana? Ang asawa. Sino ang mayroong authority katungod sa asawa? Ang bana, no? So kung yun ang tinatawag natin couples authority, kaya alangan man si pare mao'y magbuot sa imong bana, si mari mao'y magbuot sa imong
no, si Marie mo magbuot si mong si pare mo magbuot si mong asawa. So siyempre si husband at saka si wife, no, ang sinasabi nating couples authority. So hindi pwede si Marie, hindi pwede si pare ang mayroong authority sa imong misis or sa imong mister. So another example, parental authority. Parental authority nga katungdanan, no, sa mga ginikanan ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Okay. Din sa eskwelahan, sino ang mayroong katungod authority nga magtuturo sa eskwelahan? Ang mga maestro, mga teachers. Yun ang sinasabi natin sa church magisterium, mga magisterium from the Latin word, gitawag ni siya og magistra. Yes. Pag sabihin natin magistra, teacher and student relationship. Ano daw ibig sabihin sa magistra? Nga ang relasyon sa maestra o estudyante. Ano ba ibig sabihin mga kagapay sa relasyon sa estudyante o maestra? Ang maestra o estudyante nagkauyab or nagnubyo. Ibig sabihin, ang relasyon sa maestra o estudyante, ang trabaho sa maestra, ang pagtuturo sa estudyante. Ang trabaho sa estudyante ang makinig sa kaniyang guro or maestra magtuturo. So ito ang ibig sabihin natin na teacher and student relationship, itong sinatawag nating magistra, no? Magisterium from the Latin, gitawag siya magistra. So ngayon mayroon din tinatawag din nating master's authority over servant. O kung yung sa mga manarbaho ka, kung doon na kay amo, master's authority over servant. So doon ay katungod nga ikaw kung manarbaho ka sa ubang lugar, kung manglangyaw ka, ang doon ay katungod nimo nga musugo ang imong yung amo, no? So mga kaagapay, meron din triple power of the church. Una, meron din tinatawag natin power to teach. Ano bang ibig sabihin ng power to teach, no? Ang gihatagan sa gahom sa pagpanudlo ang mga kaparian, no? Malakias 2:7 nga sabi sa Biblia, adto ang mga katawhan lahat magpakisayod sa mga pari. Kailangan ko nga kung mayroon kang tanong, nga doon ka sa pari pumunta, huwag doon sa pastor, no? Tapos unang Pedro 2:5-9, mga apostolis, no? Mga apostolis din, mga pari man sila. Si San Pablo o sa rin ka pari, no? Si San Pablo, Roma 15:16. So si San Pablo, mga kapatid, usa siya sa mga example, no? So another, yung tinatawag natin power to teach, dahil si Kristo ang Pangulong Pari, no? Ang mayroong katungod, ang dunay gahom sa pag tuturo ang yung mga pari, no? Unang Pedro, Hebreanon 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Okay. Tapos si Kristo usa ka magtudlo. Yun ang tinatawag sa San Juan 13:13, si Kristo usa siya ka mabuting magtuturo, no? So mga pari, mga Hebreanon 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. O niya pitadayag 5:10, gihimong gingharian sa mga pari. So mga kaagapay, mga kapuso, kapamilya, no? Ang mayroong katungod sa pagtuturo, alangan naman yung mga taong nag-aaral ng 2 taon, 4 na taon. So kailangan, at saka ngayon marami na ang simbahan, mga kaagapay, no? Ang simbahan ngayon sa buong mundo kadami na, no? Marami na ngayon ang simbahan. Umaabot na ng 44,128 sa survey na sa tuig
sa taong 2021, no? 2021 yan nga survey o 2020. So Sirach 7:29, tahura ang mga pangulo sa simbahan o mga pari. Sirach 7:29. Hebreanon 13:17, sila ang tig-atiman sa atong mga kalag. So muna sila mga kaagapay, no, ang mga pari. Okay. At pangalawa, mayroon din tinatawag natin na power to govern. No? Power to govern. Ano ba ibig sabihin power to govern? Nga pag-govern yung gahom ug katungod sa pag dumala, no? Gahom ug katungod sa pagdumala. Okay. Sa buhat 28 nga bantay ang tibuok panon nga dili ang mapukan diin gipili kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagbantay sa simbahan sa Dios. Nga gipalit, no, sa aron sa nga gipalit sa iyang bililhong dugo, no, sumala sa Vulgata Latina, mga kaagapay, buhat 28. So bantay ang tibuok simbahan, no? Bantay ang tibuok panon diin gipili sa Espiritu Santo ang mga obispo aron pagbantay sa simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang bililhong dugo, no, ayon sa Biblia nga Vulgata. Okay. So obedience and submission to church authorities. Kinahanglan gid nga mananghid ta mga kaagapay ug dili magbut-buot diha sa simbahan. Sirach 5:3, kay mayroon din mga nagdumala sa simbahan. Sirach 7:29, tahura respetuha din ang mga ang pari, no? Okay, ang iba hindi na lang, lalo na pag sobra ng suod na nimo kaayo ang pari, friend na nimo, ang ubang walang respeto, no, sa pari. So kailangan meron din tayong respeto sa mga pangulo sa simbahan o mga pari, mga kaagapay. So next, itong tinatawag natin power to sanctify. Si Kristo, ayon sa Biblia, Mateo 16:19, katungod sa pagdili, no? Katungod sa pagdili o pagtugot, authority to declare as sent, no? So ito ang ibig sabihin, mga kaagapay, yung mga na santos sa simbahang Katoliko, kay ang simbahan di ay mayroong tinatawag ka power to sanctify. So kung mayroong na santos ang simbahang Katoliko, kahit maraming mga nakasala, kasi ang simbahan mayroon siyang power, authority to sanctify. Kaya maraming santos ngayon ang simbahan. Hindi yan mga ibang mga sikta, no? Kasi ang simbahan, sinasabi sa Article 2, Section 6 nga sa Declaration of Principle and State Policies nga separation between church and state. Pag sinasabi natin, mga kagapay, na church and state, singular, no? Singular lang dapat, kay ang simbahan ngayon 44,128 ayon din sa Gordon Conwell Seminary. So kung ganyan karami ang simbahan, dapat sa yan ang masasabi sa Article 2, Section 6 nga dapat separation between churches and state. Pero dahil sa isa lang ang gitayo ni Kristo nga simbahan, kaya klaro mga kaagapay na isa lang ang tinutukoy dito sa Article 2, Section 6 nga panagbulag sa simbahan o gobyerno. Separation between church, not churches, church and state. So ito
dito natin makikita mga kaagapay, no, nga ang simbahan mayroon siyang katungod or power to sanctify, no. Kay matod pa sa Biblia sa Hebreanon 12:14, without the holiness no one can see God face to face. Kung kita magkinabuhi nga balaan, walay makakita sa Dios naong sa naong. Kaya yun ang sinasabi sa Hebreanon 12:14, mga kaagapay. At sinasabi pa sa Biblia, no, sa Pinadayag 21, 27, sinasabi diri, apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga maghimog makauulaw buhat o nagbakak, ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao kansang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So buti pasabot nga atong putlion ang atong kasing-kasing aron kita makakita sa Dios, no. So ito ang mga kaagapay ang ibig sabihin sa kanang teksto. So mayroon din mga sa sinasabi sa Gipadayag 21:27 nga bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o bakak, ang pasudlon o di mo na sila dili makasuod, no, dili na sila makasulod sa gingharian, no. Okay, sumuna sila ang pasudlon sa syudad, mao lamang kadtong mga tao kan sa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Okay, the infallibility of the church to teach, no, ang pagkadili masayop sa simbahan sa pagpanudlo. Okay, ngano ang simbahan dili man masayop sa pagtudlo, mga kaagapay? Ayon sa Biblia, no, sa San Mateo 16:18, tungod kay ang simbahan tinukod ni Kristo, no, tinukod ni Kristo, iyang gisaaran nga dili malumpag sa tanang empernuhanong kadautan o kasaypanan. Mao ni ang simbahan, no, nga gitukod ni Kristo nga walay makabuntog sa Mateo 16:18. Tungod kay si Kristo pod mismo nganong di masayop ni siya nga simbahan, no, the infallibility of the church to teach, nganong dili masayop ang simbahan sa pagtudlo, tungod kay si Kristo ang ulo sa simbahan nga iyang o ang iyang lawas mo ang simbahan. Efeso 5:23, no, siya ang ulo sa simbahan. Efeso 4:13-16 nga nagtinabangay ang matagbahin sa lawas. Si Kristo mao ang naggiya sa simbahan. O po ni sa atong lawas, mga igsoon, no? Nagtambay yung ngay, nagtinabangay. Okay, so mao ni mga kagapay, no, ang sa simbahan kanang power and authority to teach kinsa ang dunay katungod sa pagtudlo sa simbahan. Katubang mga tao nga nag-eskwela lang 2 years, 6 years, 4 years, pwede ka nang magturo. O kung kinsa, kung dunay katungod nga mutudlo sa mga anak ang ginikanan, kung dunay katungod ang mutudlo mga maestra sa mga estudyante, kung dunay katungod ang bana sa iyang asawa o ang asawa ngadto sa iyang bana, nga ripunta sa kinsay dunay katungod sa pagtudlo sa mga katawhan. Ayon sa Biblia, Malakias 2:7, adto ka sa mga pari magtanong. Malakias 2:7, tungod kay ang mga pari 12 to 14 years silang nag-eskwela para mahimong pari. So dili basta-basta di ay mga kaagapay. O ngayon, sinasabi natin bakit Brad, ang ating simbahan sa politika nag-apil-apil man nga dili ugwa may labot unta kay panagbulag simbahan o gobyerno, nganong nag-apil-apil man ang mga kaparian panahon sa pamolitika. So ito, mga kagapay, ang usa nga bigyan natin ng pansin.
dahil ang ating mga kaparian, no, ah, ako, ikaw, kita, mga butante, ang mga pari, ang sa simbahan magod ganito mga kaagapay. Kahit may sinasabi nating panagbulag, no, separation between church and state. Okay, yun ba ang sa gobyerno, sa state, ang mga tao doon na nakatira, lawas lang, katawan lang ba? Mayroon din silang mga kalag, mayroon din silang espiritu. Ang sa simbahan ang nakatira, mga espiritu lang ba, mga kalag lang? Mayroon din silang lawas. Kung ang sa gobyerno, ang sa gobyerno na sila lawas, na po sila kalag, mga butante sila. Kung sa simbahan po, di lang po kay kalag, na po lawas, mga butante po. Kung ang simbahan moingon tag ngano nag-apil-apil sa pamulitika, ang simbahan mga kaagapay wala mag-apil-apil atol sa pamulitika kundi nanginlabot ra, no? Depende na po na sa mga pari. Ang kapari po sila, mga kaparian, mga butante po na sila. Kung na po sila katungod nga mupili, mupasabot, tungod kay ilap ang katungod mo nang nabitauban mo viral sa social media tungod sa dili sila kapugong, no, as isip tawhanon kay makasasala man pud nang nagpare, no, kanang nagpare makasasala man pud lagi mo nang doon ang pud sila katungod isip butante sa pagpili or pagpagawas sa ilang pong gipati, no, mga kaagapay. So ganito sa pagtuturo po sa simbahan o mampudmingon ang pari nga kanang magpakasala ta ang pagturo sa mga kaparian base sa Biblia din, no? At kung sa papolitika, sa eleksyon, dahil butante ang ating mga pari, mayroon din silang mga muboto din sila, no? Mubutar din, kailangan din sa komilik, no, ang kanilang pagboto kasi dual nature po na sa pari, no? To tao po, tao man nagigihapon, no, botante. So katulad din sa atin ng mga botante. So ganito lang mga kagapay ang explanation natin, no, ayon sa church magisterium. So alam ko mas marami pang kailangan natin dito ng mga importante, pero sa haba na ng ating oras panahon, so sana yung pag-share, pag-follow, pag-subscribe sa channel natin kaagapay para updated ka sa ating mga bago na mga video. Maraming salamat kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao. God bless.